Ang free-range chicken po ay isang native style ng pag-aalaga ng manok na kung saan pinapakawalan natin ang ating mga alaga ngunit naglalagay po tayo ng bakod. Isipin po natin kung gaano kamahal ang isang piraso ng itlog sa market. Kung meron po tayong 200 chicken na nangingitlog araw-araw, magkano na po ang kikitain natin? Sa pagtatayo po ng chicken house, maganda po kung patag ang ating pagtatayuan at shaded po yung area. Dapat po elevated yung gagawin nating chicken house para po madaling linisin sa ilalim at magkaroon din po ng tamang hangin o ventilasyon sa loob ng ating chicken house. Gumamit po ng mga available na materyales tulad po ng kawayan, nipa at anahaw. Dapat po malawak ang gagalawan ng ating mga manok sa loob upang maiwasan po yung siksikan at yung heat stroke, lalo na po pag mainit po yung panahon. Sa panahon po ng taglamig, pwede po tayong gumamit ng improvised na brooder. Ito po yung uling na ilalagay natin sa lata at ilalagay natin sa kulungan. Pwede po natin itong isabit upang maiwasang lamigin ng ating mga alagang sisiw. Ang dimension po o sukat ng chicken house na pwede po natin gawin para po sa 100 heads ay 100 square meter. Mahalaga din po ang tubig para sa mga manok lalo na kung mainit ang panahon. Ang water drinker po ay naglalaman ng 1 galon. Kaya po nitong painumin ang 15 to 20 sisiw. Ang isang feeders o kainan ng manok, kasya po dito ang 20 to 25 na sisiw. Kapag po ang ating alagang sisiw ay malalaki na, ang kanilang kainan ay ganun pa rin po, ngunit ang kanilang drinker po ay kailangan po nating lagyan ng harang upang maiwasan na kanilang maapakan o sila ay magsilangoy sa planggανita ang ating nilagay. Tandaan po natin na may tamang feed sa ating mga alagang manok. Ang 1 to 21 days old ay pinapakain po sila ng chick booster. Para naman po sa may edad na 21 to 49 days, chick starter. Para naman po sa mga matured na manok, edad 50 to 84 days, pinapakain po natin sila ng broiler finisher o mais. Para maiwasan po ang pagkakaroon ng mabahong amoy ng inyong manukan, pwede pong gumamit ng ipa, buhangin o dayami. Ilagay po sa ilalim ng inyong manukan. Iwasan po ang pagkapal ng tumi sa sahig upang hindi po magkaroon ng amoy at langaw na nagdudulot po ng sakit sa ating mga manok. Maglagay din po tayo ng kwadradong pintuan, daanan upang makagala ang ating mga manok sa labas. Maglagay po tayo ng net o bakod sa galaan ng ating mga manok upang hindi po makapinsala ng mga pananim ang ating mga manok, lalo na po kung tayo ay mayroon pong kapitbahay. Para naman po sa pangkaraniwang sakit ng ating mga manok, pwede po tayong gumamit ng iba't ibang gulay o halamang gamot tulad po ng sili, bawang. Ito po ay nagsisilbing antibiotic para sa mga manok. Ang oregano po ay para sa respiratory problem, habang ang ipil-ipil naman po ay para sa natural na pagpurga. At tanglad naman po for detoxification ng ating mga manok. Bantayan din po natin ang ating mga manok laban po sa mga predators tulad po ng uwak at iba't ibang mga ibon na nangangain po ng manok.